Sa loob ng mga dekada, ang pagtawag sa sarili bilang isang sosyalista sa politika ng Amerika ay itinuturing na politikal na pagpapakamatay. Pero ang label na yan ay unti-unting nagiging bentahe para sa bagong henerasyon ng mga kandidato. Lalong bumilis ang pag-usbong ng kilusan nang manalo si Zoran Mamdani sa New York. At noon, 2026, nakakuha ng mga panalo ang mga demokratikong sosyalista mula sa mga halalang pangkongreso hanggang sa primeryang demokratiko para sa Senado sa Florida. Karamihan sa kanilang panukala ay tungkol sa ekonomiya. Mas mababang gastos sa pabahay, mas malalakas na unyon, pinalawak na serbisyong pangkalusugan at mas mataas na buwis para sa mayayaman. At umaasa sila ng husto sa mga batang botante, mga boluntaryong pangkomunidad at maliliit na donasyon sa halip na sa mga tradisyonal na institusyon ng partido. Ngunit may isa pang issue na nagiging mas mahalaga, ang Israel. Marami sa mga kandidatong ito ay matindi ang kritisismo sa pulisya ng Israel, tumututol o nais higpitan ang tulong militar ng US at hayagang hinahamon ang paggastos ng mga pro-Israel na grupo sa mga primerya ng demokratiko. Ibig sabihin, ang Israel ay hindi na lang basta isang usapin sa patakarang panlabas. Sa ilang bahagi ng Partido Demokratiko, nagiging pangunahing issue na ito sa kampanya at isa pang linya ng pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng kanilang establishmento at ng lumalaking progresibong kaliwa. Kasama natin ngayong gabi para sa debate si Henry Olsen, Senior Fellow sa Ethics and Public Policy Center at host ng Conservatives Crossroads podcast. Benjamin Burgess, kolumnista sa Jacobin at kasamang may akda na nalalapit na librong The Blueprint, How Socialism, pasensya na, pwedeng gumana sa totoong mundo. At Owen Alterman, ang ating I-24 News Senior Correspondent. Kaya magsimula tayo sa ating 30 segundo na mabilisang tanungan. Ang backlash ba laban sa Israel ang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang democratic socialism sa Estados Unidos? Tandaan, may tig 30 segundo kayo para sa unang sagot na ito. Henry, ikaw ang mauuna. Hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang democratic socialism at ang kaliwa sa loob ng Democratic Party sa loob ng matagal na panahon. Pero isa itong mahalagang issue at pinapalinaw nito ang ilan sa mga kritisismo nila sa demokratikong pamunuan sa isang napaka-emosyonal na paraan na umaakit sa kanilang mga botante. Ben, ano ang opinion mo tungkol sa tanong na ito? Sanayon ako na hindi ito ang pangunahing dahilan. Ang mga pangunahing dahilan ay pang-ekonomiya. Pero check, nakasama ito sa mga dahilan. Ilang taon ding napanood ng mga Amerikano ang mga bombang gawa sa Amerika na ibinabagsap sa mga cancer ward, mosque at daycare center. Medyo kakaiba kung marami sa atin ay hindi masuklam sa democratic establishment na bumuto para ipadala ang mga armas sa simula pa lang. Sige, Owen Alterman, ano ang opinion mo tungkol sa tanong na ito? Para talagang isang tabi muna kung may katwiran ang pagpuna sa pulisya ng Israel sa Gaza. Tingnan mo, sang-ayon ako sa kanilang dalawa. Malinaw na ito ay pangunahing tungkol sa pang-ekonomiyang pangamba. Ipinakita ng isang poll ng CNBC na 72% ng mga edad 18 hanggang 34 ang naniniwalang nasa masamang kalagayan ang ekonomiya ng Amerika. 5% lang ang may opinyon na maganda ang kalagayan. Pero mahalaga sa kanila ang issue ng Israel dahil madali itong maresolba, ihinto lang ang tulong, ihinto ang mga armas at iba pa. Ang paglutas sa mga issue ng edukasyon, gastos sa edukasyon at pabahay at healthcare, mas komplikado yon. Mas madali para sa kanila na kumapit sa issue ng Israel. At sa pangkalahatan, hindi rin popular ang Israel, kaya nakakatulong din ito sa kanila sa eleksyon. Sige, gusto ko nang lumipat sa susunod nating tanong. Binibigyan na natin ngayon ng mga panelista ng mas mahabang oras para sumagot. Alam mo, nakita natin na maraming focus sa Israel at sa pangkalahatang patakarang panlabas sa mga kandidatong Democratic Socialist. Isa sa kanila, halimbawa, ay ang alkalde ng lungsod ng New York. Bakit kaya masyadong nakatutok ang mga kandidatong Democratic Socialist sa Israel at sa pangkalahatang patakarang panlabas kahit tumatakbo lang sila sa mga posisyon tulad ng alkalde ng New York? Henry? Sa tingin ko dahil talagang galit ang Democratic left tungkol dito, kaya ito ang isa sa mga bagay na kaya nilang pag-usapan. At marami sa kanila ay tumatakbo rin para sa mga posisyong federal kung saan mahalaga talaga ito. Ibig kong sabihin, ang kampanya ni Mamdani para sa lungsod ng New York ay hindi nakabatay sa mga issue ng Israel at Gaza. Pero isa itong isyung nagbibigay ng motibasyon para sa maraming progresibo, pati na rin sa maraming may lahing Hudyo na medyo nakakagulat, lalo na sa lungsod ng New York. Pero sa mga halalang federal, gaya ng sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan, kung saan talaga silang umuusad na yung taon, ang mga pambansang issue tungkol sa tulong sa Israel at digmaan sa Gaza ay malaking bahagi ng kanilang tungkulin. At isa yon sa mga dahilan kung bakit nila ito pinag-uusapan. Kawili-wili. Ben, ano ang opinion mo tungkol dito? Sanayon ako na hindi ito ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng karamihan sa mga kandidatong Democratic Socialist para sa lokal na posisyon. Siguradong hindi ito ang pinagtutuunan ng pansin ni Zoran kahit na paulit-ulit siyang tinatanong ng mga tao tungkol dito. Pero gusto kong ituro na ang ideya na ang mga Democratic Socialist ay parang kakaibang nakatutok lang sa isyong ito ay hindi talaga totoo para sa sinumang may mahabang alaala. Alam mo yan, higit sa 1 o 2 taon. Bago si Zoran, bawat alkalde ng lungsod ng New York ay laging ipinapakitang napakahalaga sa kanila ang pagpunta sa Israel na parang isang peregrinasyon.
At wala sa mga taong nagsasabi na yon ng bakit, alam mo yun, bakit masyado nakatutok ang mga democratic socialists sa Israel ang nagkaroon ng problema tungkol doon nun. Ang establishmento ay laging nakatutok sa Israel. Ang nagbago lang ay ang politika ng pagtutok na yon. Owen, anong sagot mo dyan? Tingnan mo, dahil ang sinabi ko, tingin ko mahalagang issue ito para sa mga demokratikong sosyalista dahil madali lang itong lutasin, di ba? Isa ito sa mga issue na hindi ito madudulot ng malaking kapalit sa politika para sa mga politiko. Hindi naman komplikado ang solusyon. Bumoto ka lang laban sa tulong at pagkatapos, bumoto ka rin laban sa pagbebenta ng mga sandatang pandigma at pagkatapos, bumoto ka rin laban sa pagbebenta ng mga sandatang panangga. Tapos putulin ang ugnayan, magsimula ng mga parusa dahil malinaw naman na ang matinding kaliwa sa Estados Unidos ay hindi titigil sa usapin ng tulong lang. Magpapatuloy pa sila. Napaka-ambisyoso tungkol sa issue nito. At sa pangkalahatan, hindi popular ang Israel. Hindi lang sa kaliwa ito hindi popular. Hindi rin ito popular sa mga independyente at hindi rin popular sa mga batang konserbatibo at batang republikano. Kaya ito ay isang issue na pakiramdam nila ay makakatuton sa kanila sa eleksyon. Pinag-uugnay din ito, Natasha, ang issue ng pera sa politika dahil sa papel ng AIPAC sa napakaraming Democratic primaries. Kaya nilang madoble diskarte dito. Maaari silang lumaban-laban sa Israel at sa mga kritisismo sa pulisiya ng Israel at pati na rin sa isyu ng pera sa politika, pagsamahin ng mga ito at iugnay sa mas malawak nilang pananaw sa mundo. Sa isang issue kung saan mas simple ang solusyon kaysa sa pagpapababa ng gastos sa kolehiyo, pagtugon sa kakulangan ng pabahay sa mga pangunahing lungsod at lalo na sa pagharap sa issue ng healthcare na matagal ng problema sa politika ng Amerika. Mas madali lutasin ang issue ng Israel. Mas popular ito para sa kanila. Kaya malinaw na magiging issue ito na lalapitan ng mga kandidato kabilang na sa isang lugar tulad ng New York. Alam mo, nananalo ang mga Democratic Socialists sa mga kilalang primerya. Bakit na yun? Ano ang nakakakonekta sa mga botante na hindi natubunan ng mga establishment Democrat? At gusto kong marinig ang opinion mo tungkol dyan. Sa tingin ko maraming matagal nang namumuong mga issue kung saan talagang sumabog na ang galit ng publiko. Sa tingin ko, ang healthcare na nabanggit na ilang beses ay isa sa mga iyon. Nilabanan ko sa totoo lang ang ideya na sa ilang antas ng pulisya, ang healthcare ay napakahirap intindihin kung paano ito aayusin. Ang mga demokratikong sosyalista, syempre, ay may napaka-konsistenteng solusyon na ang paglipat sa isang single-payer Medicare for All system na ironically ay kahalintulad ng matagal na mumiral sa Israel. At wala namang masyadong komplikado doon. At ang panawagan na dapat nating itigil ang paggastos ng pera sa mga bomba para pumatay ng mga inosente sa ibang bansa at simulan itong ilaan sa mga pangangailangang panlipunan dito sa ating bansa ay may saysay para sa maraming karaniwang Amerikano ngayon. Henry, ano ang opinion mo tungkol dito? Ang kaliwang pakpak ng Partidong Demokratiko ay nagre-rebelde laban sa establishmento ng Demokratiko mula pa noong panahon ni Bill Clinton. Nagkaroon tayo ng pag-aaklas sa loob ng Partido Demokratiko dahil sa panukalang batas sa reforma sa kapakaan ng panlipunan. Nagkaroon tayo ng mga hamon mula sa kaliwa noong 2000 sa pangkalahatang halalan mula kay Ralph Nader at noong 2004 mula kay Howard Dean. Ang nagpapalinaw dito ngayon sa tingin ko ay ilang bagay. Una ay ang napakaseryosong mga alalahanin sa ekonomiya na kapag hindi ka kabilang, kadalasan ay talagang wala ka. At kung ikaw ay kumakampi sa kaliwa, ibig sabihin ay mas lumalapit ka pa sa matinding kaliwa. At pagkatapos, nariyan ang katotohanan na 2 beses nang nahalal si Donald Trump. At ang establishmentong demokratiko na palaging ipinagmamalaki ang sarili bilang grupong marunong manalo ay kailangang akuin ang maraming pagkatalo. Sa isang taong kinamumuhian ng lahat ng demokratiko, ngunit lalo na ng mga demokratikong sosyalista at progresibo na talagang matindi ang pagkasuklam at pagkamuhi. Kaya ngayon may sitwasyon ka kung saan halos kalahati ng mga botante ng Democratic Party sa buong bansa ay gustong tanggalin ang Democratic establishment dahil palagi silang dismayado rito. At lalo silang dismayado dahil sa pananaw ng mga progresibong demokratiko, hindi diretsahang tinulungan ng establishment ang pamumuno ng taong kinamumuhian nila. Alam mo, gusto kitang tanungin, parang lumalabas na ang Israel ay parang nagbubuklod sa ilang bahagi ng American left at right. Lalo na't naririnig natin ang parehong kritisismo mula sa, alam mo, halimbawa, sa pag-uusap na ito, pareho sina Henry at Ben pagdating sa kritisismo sa US military intervention at foreign aid. Tama, hindi lang ito tungkol sa matinding kaliwa at matinding kanan, Natasha. Pati rin ang gitna, maraming independyente ang hindi rin gusto ang Israel. At kung titingnan mo, halimbawa, sa aking sariling estado ng Michigan, sa kampanya ni Abdul El-Sayed noong primary, at ngayon sa kanyang general election campaign, ang mensahe niya tungkol sa Israel ay nakatuon sa mga independyente. Tama, di ba? Anong sinasabi niya? Sa esensya, pareho lang ng sinabi ng ating mga panauhin. Ang perang ginagastos para sa tulong sa Israel ay pwedeng gamitin sa healthcare. Huwag na lang. Syempre, maliit lang ito kumpara sa kabuuang pondo ng gobyerno. But yet, hindi yun ang dahilan. Maraming Amerikano ang walang maayos na healthcare o tirahan. O kaya naman sobrang taas ng gastos sa edukasyon. Wala itong kinalaman sa Israel, pero ginagamit niya ito para maibenta ang isyu nito at matumbok ang pang-ekonomiyang pang-amba.
Alam mo, sa mas malawak na tanong, Natasha, may isang napakagandang artikulo sa The Atlantic na isinulat ni Tyler Austin Harper na tinatawag na Bakit Mahilig ang Mayayamang Bata sa Sosyalismo? At ang sinasabi niya, ipaparaphrase ko lang kaunti ang argumento. Ang nakita mo 10 taon nang nakalipas, ito ang aking paliwanag, ay ang puting uring manggagawa na nagrebelde laban sa kanilang kalagayang pang-ekonomiya at lumapit sa dulong kanan at kay Donald Trump. Ngayon naman, nakikita mo ang puting gitnang uri, ang puting edukadong uri na nagre-rebelde laban sa kalagayan ng ekonomiya, ang pagusbong ng AI. Ang pagiging kalakal, o sa tingin ko, ang salitang ginamit niya sa artikulo, ng mga trabahong managerial, tama, mga trabahong dati, ay kaya mo makuha kapag natapos ka ng kolehiyo sa Estados Unidos. Makapagtapos ng degree, hindi pa naman ganun katagal, isang henerasyon lang ang nakalipas. At asahan na magkakaroon ka ng matatag na trabahong panggitnang uri. Malinaw na hindi na yon totoo ngayon. Nararamdaman ito ng Gen Z at ipinapahayag nila ang galit na yon sa pagboto sa huli. Tama ba? At nakita natin yan kamakailan lang sa Michigan Senate primary, kung saan gaya ng dati sa mga primary na ito, ang mga pinaka-naaakit sa mga kandidatong dulong kaliwa ay ang mga kabataan na merong degree sa kolehiyo at may mababang kita. At ang grupo ng mga edukadong Amerikanong bumababa ang antas ng pamumuhay, sila ang grupong pinaka-nakakiling sa demokratikong sosyalismo. Kaya kung 10 taon nang nakalipas, nakita mo ang pag-aalsa ng puting uring manggagawa na may malaking epekto sa politika ng Amerika. Ang maaaring nakikita natin na yon ay ang pag-aalsa ng puting gitnang uri. At kahit sa ilang pagkakataon, ang puting upper middle class natatakot sa AI at natatakot sa crisis sa kakayahang makabili na may pakiramdam na ang mga nasa kapangyarihan ay hindi nagbibigay ng solusyon sa kanila. Ben, ano masasabi mo sa lahat ng sinabi ni Owen? Sa tingin ko, hindi mo makukuha ang karamihan ng boto sa New York City kung puro pababa ang estado ng mga botanteng mula sa professional class lang. Bagamat hindi may kakaila na bahagi yon dahil marami sa mga botanteng yon ang unti-unting napagtatanto na hindi nila makakamit yon. Alam mo, hindi nila makukuha ang pakinabang na ipinangako sa kanila kahit na nagtapos sila sa kolehiyo at sumunod sa mga patakaran. At napagtatanto nilang marami silang pagkakapareho ng interes sa natitirang bahagi ng uring manggagawa. Gusto ko ring sabihin na hindi mo kailangan isipin yon. Ang karamihan ng pera na dapat sana ay mapupunta sa pangangalagang pangkalusugan ay napupunta sa pagbili ng mga bomba na ibinabagsak sa mga daycare center. Isipin mo na isang moral na kasuklam-suklam na ginagastos natin ng pera ron, samantalang bawat pisong ginagastos doon ay pwedeng gamitin para sa mga pangangailangang panlipunan dito sa ating bansa. At syempre, wala namang malaking misteryo kung paano pupunduhan ang Medicare para sa lahat. Sa totoo lang, alam mo, nung 2020, kahit ang Libertarian Mercatus Institute ay may hindi sinasadyang natuklasan sa kanilang pag-aaral. Na kung lilipat tayo sa sistemang yon, makakatipid talaga ng pera ang mga nagbabayad ng buwis na nasa gitnang kita dahil hindi na nila kailangan gumastos sa premiums at copays. At alam mo, kung ibabalansi mo yon sa dagdag na buwis para pundohan ng Medicare for All, mas magkakaroon pa sila ng mas maraming pera sa kanilang bulsa. Interesante, Henry. Gusto kitang tanungin. Sa tingin mo ba, naging litmus test na ang Israel para sa mga demokratiko sa parang hindi naman ito noon ilang taon na ang nakalipas? Hindi ako sigurado kung ito ay isang litmus test. Bagamat para sa ilang progresibong botante, talagang isa itong litmus test. At para naman sa ilang botante mula sa establishmento, ang kabaligtarang posisyon na ipagpatuloy ang tradisyonal na suporta sa Israel ay isa ring litmus test. So tingin ko, mas indikasyon ito kung saan ka nakapwesto pagdating sa pagbuwag sa status quo. Pero malamang marami ring botante sa magkabilang panig na para sa kanila, isa talaga itong litmus test. Sa tingin ko, ang mas malawak na tanong ay ito. Una sa lahat, nasa anong taon na ba tayo? Pang-4 na taon, pang-3 taon, pang-4 na taon ng digmaan sa Gaza at iba pang mga digmaan na sinuportahan o pinasimulan nito. Ang pakikialam ng Amerika sa Iran ay, sa tingin ko, kaugnay kung bakit. Para sa ilan, ito ay may kinalaman sa mga kaganapan sa gitnang silangan na nagsimula sa malupit at hindi inaasahang pag-atake ng Hamas sa mga inosenteng mamamayang Israeli at kaugnay ng suporta para sa Israel. Ang base ng mga botanteng Republikano ay nananatiling malaki ang suporta. Kung titingnan mo ang mga Republikano na wala pang 50 taong gulang, karaniwan pa rin silang sumusuporta sa mga pulisya ng Pangulo kaugnay ng Israel at Iran. At ang mga botante na lampas 50 ay labis ang suporta sa kanila at ang medya na edad ng isang botante sa primarya ng Partido Republikano ay 57. Kaya nananatiling matatag ang suporta ng Partido Republikano sa kanilang base ng botante para sa tradisyonal na alyansa sa Israel. Ang mahirap ay hati na ngayon ang mga demokratiko kung saan may malaking mayorya na gusto man lang muling ayusin ito. Owen, alam mo, Interesado akong marinig ang opinion mo. 5 taon mula ngayon, inaasahan mo bang magiging mas sosyalista ang Democratic Party at mas critical sa Israel? O uso lang ba ito na lilipas din? Nasa gitna lang ba? Pero hayaan mong sagutin ko agad ang 3 punto. Una sa lahat, tinarget ng Israel ang mga ospital at daycare centers sa Gaza. Habil ginagamit ito ng isang teroristang organisasyon laban sa internasyonal na batas.
Ginagamit para sa militar at hindi para sa sibilyan. Kaya nagiging lehitimong target ito ayon sa international na batas. Syempre, kailangan pa rin timbangin ang proporsyon ng mga sibilyang nadadamay at lahat ng kaugnay na pagsusuri. Kaya malinaw na sobrang payak kung ilalarawan ng pulisya ng Israel sa Gaza sa ganung paraan. Tungkol naman sa tagumpay ni Ramdas, sa tingin ko tama si Benjamin at tama siyang binanggit yon. At sa isang banda, ang mga botanteng minorya ang naging balanse ng kapangyarihan sa maraming Democratic primaries. O sa New York, kung saan ang pangkalahatang eleksyon ay, sa isang banda, parang Democratic primary na rin. At nakita mo na ang mga kandidato tulad ni Ma'am Dani at Angie Nixon sa Florida ay nagtagumpay dahil nakuha nila ang boto ng mga minorya. At ang isang kandidato tulad ni Abdul El Sayed ay halos hindi nakalusot dahil mahina siya sa mga grupong yon. Kaya magiging interesante itong panoorin. At tungkol naman sa healthcare at pagpapatupad nito, tingnan mo, maaring totoo na simple lang ang solusyon, pero maaring mahirap ang pagpapatupad dahil sa paraan ng pagpupundo na nabanggit natin. Para sagutin ang tanong mo tungkol sa Democratic Party, tingin ko nasa gitna lang ito. Hindi ko iniisip na lahat ng hinihingi at mga kagustuhan ng mga aktivistang Democratic Socialist ay matutupad sa totoong buhay sa susunod na 5 taon habang nasusubok ito sa aktwal na pamamahala. Naniniwala ako at malakas ang pakiramdam ko na ang karaniwang politiko at karaniwang botante ng Democratic Party ay di hamak na hindi gaanong susuporta sa Israel sa loob ng 5 taon. At mas papalayo pa sa kaliwa pagdating sa ekonomiya kaysa sa mga botante ng Democratic sa nakalipas na 20-30 taon. At hihingi ito ng totoong pagbabago sa gastos ng edukasyon, pabahay at healthcare. Sa tingin ko, hindi na mawawala iyon. At malinaw naman, para sa Israel at sa mga organisadong komunidad ng mga Hudyo sa Estados Unidos, malaking hamon ito dahil nangangganib na malampasan ng mas malaking grupo ng mga tao ang kanilang mga boto at impluensya. Na may mga hinihingi sa iba't ibang isyong ito, kabilang na ang tungkol sa Israel. Ben, nakita ko umiling ka. Sa tingin ko, wala nang naniniwala dyan na may matinong pag-iisip. Bawat daycare center, bawat cancer ward, bawat mosque, bawat universidad, bawat elementarya sa Gaza, lahat ng iyon na binomba, sinasabing ginagamit bilang military target. Alam mo, ginagamit daw para sa layuning militar. May mga armas daw na nakaimbak doon. Sa tingin ko, katang-isip lang yon at hindi ko alam kung may naniniwala pa talaga dyan sa buong mundo, maliban na lang sa mismong Israel, na yung 2026. Kaya, sa tingin ko na yon ay puro kalokohan lang. Pagdating sa mga posibilidad kung ano mangyayari sa susunod na 5 taon, sa tingin ko ay kalokohan kung masyadong magiging sigurado tayo tungkol dito. Maraming pwedeng magbago sa loob ng 5 taon, pero ito lang ang masasabi ko. Ang mga pangunahing puwersa na natutulak sa karaniwang mga Amerikano na madismaya ay ang ating mapagsamantalang sistema ng pangkalusugan at ang ating napakapangit na mga batas laban sa unyon ng mga manggagawa. At oo, pati na rin ang patakarang panlabas na kinabibilangan ng mga bagay tulad ng suporta para sa Israel. Hindi mawawala ang mga ito at sinumang nag-iisip na mawawala ang mga ito ay niloloko lang ang sarili nila. Sige, gusto kong marinig ang sasabihin mo. Henry. Sa tingin ko, matagal nang lumilipat pa kaliwa ang Democratic Party. At ang malaking tanong ay, hindi kung ang mga Democratic Socialist ba ang mamumuno. Sa palagay ko, hindi sila ang mamumuno. Pero kaya ba ng Democratic Party na patuloy na mawalan ng suporta mula sa mga botanteng Amerikano tungkol sa kung handa pa rin ba silang sabihing sila ay mga demokratiko? Kaya pa ba nilang gawin yon habang mas maraming tao ang lumilipat pa kaliwa? Sa halalan ng 2024, si Kamala Harris ay nanalo ng 95 sa mga demokratiko at 1 independyente. Natalo siya sa eleksyon at natalo rin sa popular vote dahil sa unang pagkakataon mula noong 1932, mas maraming botante ang pumunta sa mga presinto at nagsabing sila ay mga Republikano. Sa tingin ko, kayang tugunan ng mga populistang Republikano ang mga ekonomikong pangangailangan ng gitnang ure sa paraang maaaring mas kaakit-akit sa mga taong nakakaramdam na sila ay naiiwan ng Partidong Demokratiko na lumilihis pa kaliwa. Ang karaniwang botanteng demokratiko ay mas nasa kaliwa na kumpara sa kung nasaan sila 6 na taon nang nakalipas. Ang karaniwang politikong demokratiko ay nagmamadaling humabol sa kanilang mga botante. Ang tanong ay kung lalo rin itong pinalalaki ang agwat sa karaniwang sentristang Amerikanong botante. At kung magagawang samantalahin ito ng mga Republikano, maaring makita natin ang Partidong Demokratiko na nasa kaliwa, ngunit isa ring naiiwan sa labas ng kapangyarihan. Ibig kong sabihin, patas ding sabihin na ang karaniwang botanteng Republikano ay tila lumalayo na rin sa pagsuporta sa Israel. Katulad din ng mga Demokratiko na mas lumilipat na ngayon sa kaliwa. Sa tingin ko, yan ay halos limitado lamang sa mga botanteng Republikano na wala pang 45 ang edad. Ang mga botanteng Republikano na lampas, 45, lalo na yung lampas 50, ay halos kasing lakas pa rin ang suporta sa Israel gaya ng dati, bago ang digmaan sa Iran, bago ang digmaan sa Gaza. At gaya ng sinabi ko, ang karaniwang botante sa isang primaryang Republikano, yung mga nagdedesisyon kung sino ang mga mananalo sa pwesto, ay 57 ang edad. Kaya oo, may kaunting pagbabago, pero sobra itong pinalalaki. At ang isa pang bagay ay karamihan sa mga Amerikano ay hindi gaanong alam tungkol sa Israel. Marami sa kanila, lalo na yung mga wala pang 35, ay lumaki na para sa kanila, halos si Bibi Netanyahu ang ibig sabihin ng Israel. At sa isang punto, kung Oktubre man o ilang taon pa pagkatapos, hindi na magiging punong ministro si Bibi Netanyahu.
At kapag nakakita tayo ng ibang gobyerno ng Israel, kahit pa ito ay matatag o mahigpit pagdating sa seguridad, pero hindi nabibigatan ng ilan sa kanyang mga kakaibang ugali at mga personal na pakikitungo niya sa Amerika at sa iba pang mga dayuhang lider. Maaring makita natin ang muling pagyusbong ng suporta para sa Israel kapag hindi na ito naugnay kay Bibi. Interesante, sige Owen, pero sa kasamaan palad, hindi na kita mababalikan dahil kailangan na nating tapusin ang bahaging ito ng ating palabas. Magkakaroon tayo ng break. Mabilis lang na commercial break, gusto kong pasalamatan ang lahat ng ating mga panelista para sa diskusyong ito. Manatili lang kayo sa Global Eye, babalik kami agad.